Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. It's 7 o'clock in the evening here in the Philippines. At ibabalita natin itong mga good news tungkol sa ating presidente at vice presidente. Unahin na natin itong si Vice President Inday Sara Duterte. Okay? May ipinamigay dito sa mga estudyante na ito. Okay? Ano kaya ang kanyang mga ibinigay? Ano kaya ang nangyari dito sa picture na ito? Yan itatalakay natin yan. Bakit good news ito? Okay? At pangalawa nating pag-uusapan itong si Presidente Bongbong Marcos, may inanunsyo ang ating Pangulo na aprobado na raw. So ano kaya yung aprobado na? Okay? So yan ang itatalakay natin. Dalawang good news ng ating pinakamataas na opisyal sa bansang Pilipinas. Okay? Pero bago ang lahat, bago ko to ilalahad itong good news na ito, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita na ito sa Facebook at sa YouTube. Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. So, una nating pag-usapan itong binalita tungkol kay Vice President Inday Sara Duterte dito sa mga estudyante na ito. Okay? Alamin natin. So, ayan. Mag-react tayo dito. So, 350 pupils receive school supplies, dental kits during Duterte's visit to Aklan School. Sa Aklan School pala ito nangyari. So, malaking bagay ito. Sa mga mayayaman, wala lang ito. Pero sa mga mahihirap nating kababayan dyan sa Aklan, malaki na ito para sa kanila. Imagine, school supplies no na hindi nila ma-afford, binigyan sila ni VP Sara. At itong dental kits naman, no, nakatutulong ito kasi marami sa ating mga bata ngayon nagkaproblema rin sa kanilang mga pag-alaga sa sarili, no, yung ngipin. Marami diyan, no, problema yan sa mga bata sometimes dahil yung sa mga dentista rin medyo may kamahalan rin yun, di ba? So over 300 elementary pupils receive school supplies. Thank you very much VP Sara Duterte. And dental kits when Vice President and the Department of Education Secretary Sara Duterte visited, because he is the Secretary of Education, visited a public school in Aklan on Monday, March 13. Pero sana naman, no, hindi lang sa eskwelahan ng Aklan, sa marami pang iba, okay, na mabigyan. Hindi man mismo in the presence of our Vice President, kundi mabigyan rin ang mga public schools, yung future nating mga kabataan ito, especially dito sa mga elementary schools, mabigyan ng school supplies at para naman productive ang kanilang pag-aaral. Okay? In a Facebook post, Duterte shared photos of her visit to Katiklan Elementary School in Malay, Aklan to greet the learners and teachers. Ayan, so masaya yung mga bata, no? During the visit, 350 students from grade 1 to grade 8 received pagbabago bags. So malaking bagay yan, no? Kasi meron namang mga magulang na hirap rin yung mga old bags na ang kanilang ginamit. So may bago silang mga kagamitan, no? Containing school supplies, ayan, kompleto. May bag, may school supplies pa, and dental kits. The campaign is one of the flagship programs of the Office of the Vice President. Ayan, masarap talaga sa tenga itong ganitong mga balita, no, na good news na meron sa ating mga public schools ay nabigyan ng mga ganitong bagay. Alam nyo naman na ang education is very important sa atin, no? Hindi yan makakalimutan ng mga estudyante. Duterte also underscored
the importance of the role of parents in their children's future. Ayan, nag-speech si VP Sara, no, na dapat tayong mga magulang ay bantayan at i-guide natin ang ating mga mag-aaral na mga daughters and sons natin. Okay? Kasabay din ng pagbabago campaign ay ang mensahe ng responsible parenthood para naman sa mga magulang. Ayan. So, at least itong ating Vice Presidente ay nagre-remind sa ating mga magulang. Kasi ang mga magulang ay sinasabi nilang yan ang unang sila yung first teacher sa ating mga sa mga kabataan ngayon, no? Kung meron kang anak diyan, you will serve as the first teacher dahil sa pamamahay nyo, ikaw ang nagsilbing tagapagturo ng iyong anak. So, upang mapaghandaan nila ang kinabukasan ng kanilang anak, unang-una na ang pagtiyak na makapag-aral sila. Along with the pagbabago campaign is the message of responsible parenthood for parents so that they can prepare for their child's future. The first thing is to make sure that they get an education, she said in her post. So, ayan. Maraming salamat, Vice President Inday Sara Duterte, na hindi ka lang Department of Education Secretary na pangalan lamang, kundi talagang mismo ikaw, no? Physically, you are there to support the students. Di ba? Ito yung tunay na secretary. Di ba? Yung si Secretary Briones noon, alam naman natin na medyo may edad na, no? Matanda na si Secretary Briones, mas nakita natin itong importante ng isang bilang secretary, di ba? Kasi compare mo naman si Briones kay VP Sara, sobrang bata itong si VP Sara. So she has all the time na makapag-visit physically sa ating mga estudyante. Ayan, very good news yan. Okay? Maraming salamat and congratulations, Vice President Inday Sara Duterte. Pangalawa nating pag-uusapan ay ito na. Okay? Itong si Presidente Bongbong Marcos naman, no? Binasa ko ito sa kanyang page mismo, no? Ito. Na aprobado na ang ano ba ang aprobado na? 100, okay, legit ito ha dahil ayan, may check mark pa yan, so meaning page yan mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 194 na high impact project sa ilalim ng ating Build Better More o BBM program ang aprobado na at ilan sa mga ito ay kasalukuyan ng isinagawa. So ayan, ito ay katumbas sa Build ni former President Duterte. Yan ang promise ni Presidente Bongbong Marcos noong during the campaign na ipagpatuloy niya yung build. Sa kanya naman Build Better More, which is aprobado na ito. Sa pagkayari ng mga bagong infrastruktura sa sektor ng transportasyon, meaning the transportation, agriculture, health, energy, and flood control at digital connectivity, maaasahan natin ang mga magandang kalagayan para sa ating mga kababayan. Ayan. So, tatayo ng mga transportasyon, agrikultura, kalusugan, enerhiya at flood control. Ito ay very good news sa ating at marami na namang trabaho dito ang magagawa. And these areas are very important also, no? Transportasyon para mapabilis yung takbo ng ekonomiya natin, yung agrikultura para maiiwasan na yung mga smugglers dyan, maiiwasan na yung kamahalan ng mga crops, ganon, importante rin yan. At ang ating kalusugan, build more hospitals at itong enerhiya na para
mapababa yung ating presyo ng ating electricity, di ba? So tinututukan yan ngayon ni Presidente Bongbong Marcos. Ibang-iba itong bill dito kay Pangulong Duterte. Noon yung bill ni former President Duterte is more on the road widening, build more roads, no? Which is may kaugnayan pa rin sa transportasyon yon, no? Itong mga flood controls na ito yung mga big canals na itatayo ni PBBM. Tututukan ito ni Presidente Bongbong Marcos yung mga areas na laging nagbabaha, no? So, ayan, nakikita yan ni PBBM noong time na may baha, nag-chopper sila, nakita niya yung area na ang bansang Pilipinas talaga ay nahihirapan talaga tayo kung merong bagyo kasi magbabaha kaagad, di ba? At digital connectivity. Teka muna guys, kasi may tumawag, okay? Babe, pakisagot. Okay, so tuloy natin yung vlog natin. Wait muna, ayusin ko muna yung headphones ko kasi para marinig kong sarili ko. Okay, so ayan. Sa pagkayari ng mga bagong infrastruktura sa sektor ng transportasyon, ito, maaasahan natin na ang mas magandang kalagayan para sa ating kababayan. Okay? So ginagawa itong mga build better more para naman ito sa ating mamamayang Pilipino. Para ito sa atin, no? Hindi ito para sa kay Bongbong Marcos. Para ito sa ating bansang Pilipinas, which is ngayon pa lang dapat na tayong magpapasalamat ito sa ating Pangulo. 194 infrastructure projects under Build Better More program, which means BBM program. Approve. Bakit ko nasabing approve? Bakit nilagay ni PBBM na approve? Ito yung katunayan. Okay? Ayan. So, ito naman ay sa official page ng Presidential Communications Office. Ito yung laman ng balita, ha. Nagkaroon ng National Economic and Development Authority o NEDA board meeting ngayon, Huwebes. This is 5 days ago, okay? Para sa pagtatalakay tungkol sa tentative na listahan ng infrastructure flagship project sa ilalim ng programang Build Better More ng pamahalaan. Ayan, so saksi tayo dyan, no? Nagmi-meeting sila. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, nasa 194 na proyekto na aabot sa halagang 9 trillion ang nasa kanilang listahan. Ayan, sobrang dami yan. Okay? Ilan sa mga big ticket project ay ang Panay Railway, Project Mindanao Railway. Ito yung sa transportasyon, ha? Project 3, North Long Haul Railway, San Mateo Railway, UP Diliman Project na iya or Ninoy Aquino International Airport Rehabilitation Project, Ilocos Sur Transbasin Project at Metro Cebu Expressway. Ang dami. Okay? Hina-highlights lang ito. Isa ito sa mga ito lang yung mga isa sa mga 194 ba 'yan? 194 na mga proyekto, no? Tinalakay din sa pagpupulong ang mga amyenda sa 2013 NEDA joint venture. Guidelines, inaasahan mas mapapadali nito ang proseso ng public-private partnership. Masiguro ang naaayon sa batas at pinansyal na kapasidad ang mga proyekto. So ayan, tinututukan, pinag-usapan kung paano ito mapabilis itong mga proyekto na ito. Okay? So ito na yung meeting nila na aprobado na,
no? So, ito 5 days ago. Yung kanina, yung pinakita ko sa inyo, ayan, is bago lang yan. Okay? So, itong mga itinapik natin ngayon tungkol kay Presidente Bongbong Marcos at Vice President Inday Sara Duterte, ito yung nagpapatunay na hindi tayo nabubudol sa kanila, yung 31 million. Kasi yung mga vloggers na iba dyan na laging naninira sa ating gobyerno, pinalabas nila na nabubudol raw sila. Okay? So ito, nagpapatunay itong mga good news na ito. Kaya dapat ko itong ibabalita sa inyo. So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa good news na ibinalita natin kay PBBM at VP Sara. Okay? Comment na kayo, no? Mag-react kayo, babasahin natin yan lahat. Okay? And help me guys na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe and follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga good news na kagaya nito. Okay? So guys, hanggang dito na itong video na ito. Hope we could give you more good news sa ating vlog, no? So, see you in my next video. Have a great day and God bless sa inyong lahat.